Magandang araw mga ka-Best Buys, and for today's video tayo ay magkukwento ng ating biyahe dyan sa Pampanga. And before anything else, syempre, breakfast is the most special meal of the day, kaya naman dumaan kami dito sa McDonald's sa Santa Rosa para mag-light breakfast. So pumili ng pagkain at tumawag sa client to let them know na kami ay parating na. And ito na nga yung aming choice of meal, light na light lang. So, hash brown and burger steak. And yun na nga, mabilis ang kain lang. So, habang nasa biyahe ako, may naisip lang ako at gusto kong idaan na lang sa kanta. Ako na rin ang driver, ako ng lahat. Songer yarn! So, balik na naman tayo sa ating biyahe. And enjoying the view. Syempre, kasama sa biyahe yan. Yan nga ang ating dahilan kung bakit tayo bumibiyahe, diba? Para makakita ng iba't ibang tanawin. So, habang nasa NLEX nga kami, unfortunately, meron kaming sinusundan na truck na nalaglag yung bato and nag-bounce sa aming windshield. At sa awa ng Diyos ay hindi naman po tayo nabasagan ng windshield. At nandito na nga po tayo sa Minalin sa Pampanga. So ang ating first delivery ay para kay Sir Peter Canlas. At ayan nga pong nagmumotor na yan ay si Sir Peter na So titigil po yan sa kanilang bahay and dyan po natin i-drop off yung kanyang generator. Nakakagulat mga ka-Best Buys kasi lahat ng aking mga kliyente na dineliveran dito sa Pampanga, ang lalaki ng bahay nila. So parang naalala ko noon yung unang vlog ko, yung malaking bahay at maliit na genset. So ito yung extension noon. So tatlo yan mga ka-Best Buys, lahat yan sila may malalaking bahay at ang generator naman nila is napakaliit naman, which is yung 4,200 natin. At ayun na nga mga ka-Best Buys, na ibaba na natin yung kanyang generator. So, bubuksan na natin yan at ipiprepare na po natin, lalagyan na natin ng oil and gasoline para mapaanda na natin. At ayan na nga mga ka-Best Buys, lalagyan na natin ng langis yung ating generator. So ang ating recommended oil para sa Philking 4200 is 10W30. As much as possible, gumamit po tayo ng synthetic para mas maganda. Pero kung wala naman po tayong synthetic, maaari din po yung mineral. Pero mas maganda po kasi yung protection na may offer ng ating synthetic na oils. So ayan, lalagyan naman natin siya ng gasolina. Mga ka-Best Buys, ang ating pong pinaglalagyan is Delo Gold na container lang. Pero gasolina po yung laman yan. Para po hindi kayo ma-confuse, After nga po niya lagyan ng gasolina, so buhayin na po natin yung generator. Baby sir, ang ganda lang ano, 60 hertz, 0.5, 120 converts. Ito po, nag-load ko yung babababit ko yung 125. So ayan yung mga ka-Best Buys, at tuwang-tuwa naman si Sir Peter sa kanyang narinig. So parang malakas lang kasi yung tunog ng ating generator dito sa video, pero kapag po narinig niyo siya in person, talaga pong mahina lang siya and napaka-smooth lang po. Lalo na pag naka-economy on yung ating generator. So ngayon po ay nagsiset-up naman ako ng linya ng ating ATS para ma-activate natin. Yan nga po at ipiniprepare na natin yung ating ATS box. So, sa mga nagbabalak pong bumili ng ating Philking 4200 mga ka-Best Buys, ang ating pong Philking 4200, pag ipinadala po namin sa inyo,
Dalawa po yung Hindi ka pala yun. kanyang package. So, isa po ay para sa generator, yung isa naman po ay para sa ATS. So yun na nga po at prepared na ang ating ATS and binibigyan ko naman si sir ng konting insight kung ano yung mangyayari and kung ano yung mga ilaw or indicators na nandyan sa ating ATS box. Ito pong pula, yan yung ating emergency switch. Naka-economy on, okay yan. Kapag mabigat mo yung load, economy off. Okay, pero kapag magana yung load, economy on lang. Yan na, so wala na po kayong gagalawin dyan, basta nakakunik na yung battery. Ngayon, pag namatay po yung, yung ating main power, kung hinugat natin ito kunwari, mag-run out yan. Ganun siya. Yan, usually po, kapag napa-under mo na siya minsan, pag may pa yung makina, hindi siya mabubuhay sa first trial. Pero pag sa second trial, buhay naman siya. Gawa ng ano na siya eh, mainit yung makina niya eh. Natestin namin niya rin eh. Pero kung yun ay malamigin ko lang itong diwato niya rin one time ba? Yeah. Okay, sir? Yan na natin sir. Yung halos, ano lang, no? Ilang segundo lang yan, no? 20 seconds pa lang. Around 10-20. Tapos sir, tinan nyo lang kapag nag-switch yan. Yung flicker na ilaw. Kunwari may kuryente na. Ayun, may ano na, may utility na. Yan, tinan nyo yung ilaw. Walang kurang ano. Hindi siya mamamatay, Hindi no? siya kumukurang. Hindi kumukurang. Yes sir. Yes po. Automatic sir. May ATS. May UPS na? Yung ATS, yung ano, yung Tanggalin automatic natin siya. lang sir, sabihin natin nag-run out. Run out. O nag-run out. Basta po mainit pa siya, Mainit na, lagi ikalawa yun. Oo. Yan rin. Ilong mo yan, sa... Nag-iipon na kasi ng stable na power. Yan ang ilong. Balikin pa natin. Saksak ulit natin para mamatay. Magkano bro? Bili ka na. 55.5. Yan na. Walang kamarap-marap yan. Mag-dramat ka rin. Wala na kayong gagawin. Basta may gasoline lang yan at saka nasa level yung langis. Hindi siya... Sa pagkasindi, hindi na siya rin Parang walang... Tendoro po kami sir. Galing namin Toro niyan. Galing sa Mindoro yan? Oo. Anong gumawa niyan? Nagbiyahe sila. Meron din ba doon? Sila nga yung Kami po yung ano yan. Marami dito. There, sabi po. Yan sir, gano'n lang yan. Ulitin nyo natin para masaya. para makita. Pagka brown out, ayan. Naghihintay ka lang ng ilang seconds. Automatic. Magpapainit siya, oh. Siya mag-isa. Automatic yan. Oh. Oo, yung ano yung service eh. Yung choking mechanism sa loob, yung solenoid. Sa unang trial, kapag malamig na malamig, naka-full yan. Naka-full throttle yun dun sa choke. Ngayon, Pero oh sir, balik, wala pa tayo eh, hindi pa naka-prime yung kanya motor. Kaya naka-choke siya. Pag kapag first start, buhay kagad siya. Ngayon, kapag pinatara mo ulit, meron ng prime yun. Ngayon, nalulunod siya. Ang ginagawa sa second na trial, kalahati lang. Kalahati lang siya. Kaya sa kalawang trial siya. Kapasado kayo dyan kaya kung gusto mo nagpagawa yun eh. pero ito yung unit lang. Wala na kayo manya, oh. Kaya kaliti ng detalye niyan, kasama kapasado yun. Isang regalo ng gas. Ito mo rin mangyaw, oh.
Ayan, sa ilang na yan. 400. Ben, nawala na ng genset. 1,000 watts. Nawala na ng genset. Ayan. Ang lang yun eh. Ayan sir, yun sa ano, isipin nyo, minor lang yun sa kanya. Meron pa kasi yung eco-off. Hindi, Ben, pagka may ano, maganda eh. Ano po iba niya minimodify pa? Dinudugtungan pa nila na... At ayun na nga mga ka-Best Buys, ano? Tapos na yung ating first generator drop-up kay Sir Peter. Dito naman po tayo sa ating susunod na client kay Sir Bernardo Albano dyan sa San Fernando, Pampanga. So yung kanyang pick up ang ating susundan. And pumasok na naman ulit tayo sa subdivision na, no? At ito nga, hindi na naman ako nabigo. Isang malaking bahay at maliit na generator na naman ang kwento natin ngayon. So, si Sir nga pala ay isang contractor and napakabihasa niyan dahil mismong electrical yung kanilang main business. Kaya hindi na ako nakapag-demo dyan. Sila na mismo yung nagkalikot niyan. And ako naman ay nanood na lang sa kanila. And actually, ako pa yung parang natuto doon sa kanila kasi sila talaga yung expert when it comes to electrical. So, maraming salamat Sir Bernardo. And let's go to the next client. Sabi ni Mace, dito daw kami dadaan. Gusto kaya yung kutsi ko dyan. Churma. Tricycle nga, hirap dyan eh. Ayos yan talaga nangyayari kapag hindi tayo sumusunod sa malalaking daan. Dapat talaga sa mga expressway and main roads tayo dadaan eh. So let's go to the next client kay Sir Ed naman. So si Sir Ed naman, ang location niya ay sa Bacolor, Pampanga. And subdivision na naman yung pinasok namin. And ano po ba ang kaasahan natin pag pumasok tayo sa subdivision? Bili tayo dito, Bill. Isang lote. Pare atang may mali akong narinig ah. Kausapin ko na nga lang si Sir para mawala ang atensyon ni Mrs. Kung ano nang iniisip eh. Yun yung nasa kaliwa nyo, di ba? Opo sir. Opo, may chapel na po kaming nakikita sir. Nasa lugar kayo ng Sulana? Opo. Oo. Yung main road na yan, diretso yung road, no? At pag diretso nga namin ay tiyara, nandito na kami. At nagulat nga din ako sa strength ni Sir, no? So, napaka lakas niya pa at his age. Ayan nga po, at kinuha na ni Mrs. ang ating libreng change over switch. So, binibigay po namin ito sa mga bumili ng Philking 4200 inverter remote generator. So, yung isa po nating variant ito, yung Philking fully automatic, may sariling ATS po yun na nabubuhay at namamatay. So, ito po is change over lang. Opo, malaki po ang kahon nito ma'am. Pero yung loob nito ma'am, cute lang. Uy, mas spicer ah. Up. Okay. Actually, nandun na nga po lahat ng kinakailangan nyo para sa ano, sa generator. Yung bang isang ganyan, kasya sa loob o hindi? Sobra? Yung, Yung point, ganyan kalaki. 0.8 liter lang po. Tapos ito, Ito po ay 1 liter pero ito na rin po yung pinag-drainan niya eh kasi tinesting po muna namin ito dun sa
Mindoro bago po namin dalhin dito. Kaya kung ano po yung laman nito, yan na po yung perfect na ano dyan, na level. Bagay, ano ba yan? Kailangan dinadagdagan din pagka... Ano po, first 20 hours to sir, kailangan palitan ng oil. And then next is 50. And susunod is 100 na po, every 100 na yan. Iba pa rin po talaga ang generator. Kamukha niyan. Be! Nakalimutan ko bumili ng gas. Ay. Be! Nakalimutan ko bumili ng gas. Ay, sige, sige. At para nga hindi na kami lumabas pa at bumili ng gasoline, ito na nga ang naisip ni Sir Ed. So kumuha na lang daw kami ng gasolina sa kanyang kotse. Which is, mas madali nga naman kaysa lumabas pa kami, ano? Magaling sa mga siya. Ayos yun, sir, ah. Iba, ano na naman ako, ibibenta na naman ako yung kanya yung sinasabi. And after how many days ng pagpapump namin, and ito na nga, nakakuha na kami ng gasolina, just enough para mabuhay lang yung ating fuel king generator. So okay lang din naman yan dahil testing lang din naman yan, hindi pa naman gagamitin ni Sir. So hinila-hila muna natin yung recoil start para mapump yung gasolina papunta sa carburetor. And pwede na natin i-start yan. Ay, remote be. Meron po ako dito. Meron po akong pa-testing para may kasama. Nakaano pa po ata siya yun. Ito. Yan, basta hindi po siya. Yung po yung eco on, eco off. Pagka po kasi, mahirap po natin gawa ng 50 kilos po siya. Tumitingin ako nung host na yung pwedeng saksak dito para likod bubuga. Opo. Pwede po i-fabricate yun kasi meron po siyang yan po, may flanges siya dyan. Dyan yung po ikakabit sa flange na yan, yung maliit na tubo palabas. Para, kasi ilalagay ko doon sa sulong. Tapos Palayo po yung tsaka yung tunog. Talaga confided po. So kapag po bumalik si normal power, kahit naka-generator power, buhay pa yung generator, babalik na kagad siya sa main. Automatic yun. Automatic po siya ito. Tapos, Kaya po yung ang puhunan nyo lang is yung pagbubuhay tsaka pagpapatay sa remote. Siya pala sa pick-up eh, no? Opo, pag nagka-camping po kami, may mas maliit pa dyan. meron pa isa doon, sulutin. Bebe, bigay mo sir. Sabi mo, Hiramin ko muna para masubo gusto ko. mo pindutin ko na eh. Wala nga po eh. Walang po ito eh. Ito po yung sinasabi ko kami anticipated power. Ano po, may umaharap na. Pag siya po ay echo on nyo, ay echo on, tataas po ang feel niya. Hindi ganyan po kung maharap pa siya.
Yun po yung ano, yung sinasabi na pag mababa yung minor, medyo malalim yung bari niya. Pero pag mataas na yung kanyang niya, medyo smooth na lang siya. Pero binabayaran natin sa kanya. Ito, less good advertisement, that's 62. So, dapat yung advertisement na ito. Kung ano yung pinakamataas na boss natin, Lalagay ko yung sa likod nga para hindi maingay. lalo na po pag nandoon ka. Pinatay mo. Oo, Pinatay mo. pinatay ko. Pwede natin i-testing doon sa medyo malayo-layo para marinig natin yung ano. Kasi nga sa gitna ng ano, Para malaman din ni sir kung gaano kalayo. yung sa likod. Yung distance ng remote, kung pwedeng ano. Kalayo, ah. Para yung Tunog. Tsaka kung gumagana po ganyan kalayo yung remote. Eh, ito Try lang niyo naman po. dito na pag-usap tayo eh. Yan, try nyo sir kung ano, yung remote po. Diba? Sa loob ba? Malabas mo yun. Yung carbon monoxide mo kasi kung namin din sa loob. Diba sa Sa mga top. Hindi, dinili ko yan para Sa... sisip-sip na. Ayoko mag-start kasi meron na laki ito. Yung anak ko, hindi upo ako dito, sisip dito, bubulso. Lalo naman. Wala akong start na gas. At isipin mo nga naman yun, napakaswerte talaga namin sa pagde-deliver namin dito sa Pampanga. Kami na nga yung nag-deliver, kami pa yung pinakain at para kaming bisita dito. Napakasarap ng nilutong pagkain ng mag-asawang Sir Ed. And syempre, hindi mawawala dyan yung napaka-high-tech na voice command ng ating bahay ni Sir Ed, ano. So, nagulat ako dito nung sinabi niya na turn the lights off. And yun, namatay yung ilaw. April po. Dapat nandito si May. Kasi si June. Isang napakasayang pagde-deliver talaga ang nangyari dito sa amin sa Pampanga, no? Maraming salamat Sir Ed, Sir Peter, and Sir Bernardo sa pagtangkilik sa Best Buys Mindoro. And mag-ingat po tayo palagi. Bye-bye!